pinupuri ang ating Panginoon, mga kapatid. Hallelujah! 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 Thank you, Jesus. Thank you, Lord God. Thank you, oh God. Thank you, oh God. You deserve all glory, honor, and power, and praise, oh God. Hallelujah! Hallelujah! Praise God, praise God. Sa walang pagtatagal, binibigay ko na po sa ating puting pastor. Let's all say, God bless you, Pastor Joey. Thank you, mga kapatid. At darako na tayo sa preaching of the word para po sa tanghaling ito, mga kapatid ko. At maraming salamat sa inyong mga patutuo, no? Sa panahong ito, mga kapatid, marami talagang himala ang ginagawa ng Diyos sa bawat isa sa atin. At kailan may hindi po nagkulang ang ating Panginoon. Amen? So, tiwala lang sa Panginoon ang kailangan. Saan ka man makarating, ano man ang iyong marating sa buhay, tiwala lang sa Panginoon, mga kapatid. Amen. At sa inyong mga karanasan, mga kapatid, napakaganda. Napakagandang patutuo na nagpapatunay na ang Panginoon ay hindi po nagkukulang. Amen. Parang na-miss ako kay Sister Sarah, yung patutuo niya. Parang hindi makapapaniwala, pero naniniwala na ako. Biro mo, hindi ka inform, regular ka na pala. Blessing yon, mga kapatid. Di ba? Para sabihin ng boss, oy, surprise. Pero hindi siya na-surprise eh. Di ba? Amen. At salamat kay Sister Maribel, di ba? Lamela. So, kasamahan po siya ng ating kapatiran, si Rosan, sa trabaho bilang nurse. Siya po isang midwife. At nagtatrabaho sa isang hospital, active, no? So, consider as frontliner. Okay? At sila po, mga kapatid, ay pinagpala ng ating Panginoon. Newly baptized siya kay Pastor Gadgel at tawag ng tawag sa akin during ECQ, si Rosan. Sabi ko, hindi naman pwedeng pumunta sa church dahil nga bawal tayo, mga kapatid. So, ang Panginoon ay gumawa ng paraan para po siya ay mabaptize. So, we welcome you, Sister Marvel, sa gawain ng ating Panginoon. At salamat sa ating Panginoon, mga kapatid, na ang Diyos ay mabuti. Amen? So, ganun lang talaga ang ating gawain, mga kapatid, kaya may patutuo para po lalakas yung ating pananampalataya, madagdagan yung ating pagtitiwala sa Panginoon, mga kapatid. Katulad nga ng sinabi ni Sir Sarah na iba-iba yung ating pakikipagbaka. Di ba? May nakikipagbaka para makasurvive, mga kapatid, sa isang araw, makikipagbaka sa pagkain, mga kapatid, na makasurvive lang sa isang araw. Kinabukasan, struggle uli, pakikipagbaka uli, mga kapatid. At mayroong mga pumila sa SAP na umabot ng 13 hours, 14 hours, pakikipagbaka para makuha lang yung SAP, mga kapatid. But according sa kanya, mga kapatid, ay pinagpala sila ng Panginoon. Kaya mapalad yung mga work from home, mga kapatid. Ayaw mo, hindi ka na makikipagsiksikan pa sa daanan or makipagpilahan pa, mga kapatid, sa mga sasakyan. Ganon ka-bless, mga kapatid, ang mga taong naglilingkod sa Panginoon. Amen. Everybody say praise the Lord. Dahil ang sinasabi ng Biblia na ang mata ng Panginoon ay nakatunghay sa kanyang mga anak. 24 hours a day, mga kapatid, hindi po yan natutulog ang ating Panginoon. At hindi po mapupuyat ang Panginoon kakatingin sa atin, mga kapatid. Kaya mabuti talaga ang may Diyos. Diba? Mabuti or maganda ang taong or kaganda ang buhay ng tao kapag mayroon siyang Diyos, mga kapatid. A lot of blessings na i-share sa atin. Pero dahil sa ating time, mga kapatid, ay alam natin marami ding naghihintay sa atin, mga kapatid, sa oras at sa panahon ng pangangaral. Amen? At ito na po yung finale natin, the preaching of the word of the Lord. So kunin natin ang ating mga Bible, mga kapatid, kung mayroon kayong mga Biblia. Gusto ko lang sa inyong i-share ang salita ng ating Panginoon, mga kapatid, sa aklat po ng Ephesians. Ephesians chapter 6, reading from verse number 10 up to the last verse, verse number 18.
So sundan po ninyo sa inyong mga Bible kung yan man ay mayroong Tagalog, mga kapatid, or mayroong English version. Ang babasahin ko po sa inyo ay King James Version ng English King James Version. Sinasabi po ng verse number 10, nakita na ninyo mga kapatid? Ephesians chapter 6, reading from verse number 10 up to verse number 18. Finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Verse number 11, put on the whole armor of God, that ye may be able to stand against the wiles of the devil. Verse number 12, for we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. Wherefore take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day, and having done all to stand. Verse number 14. Stand therefore, having your loins girt about with truth, and having on the breastplate of righteousness, and your feet shod with the preparation of the gospel of peace. Above all, taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fiery darts of the wicked. And take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the word of God. 18, which is the last verse of this chapter, mga kapatid, na ating pong babasahin. Praying always with all prayer and supplication in the Spirit, and watching thereunto with all perseverance and supplication for all the saints. So balikan natin ang verse number 16, mga kapatid. Dito tayo kukuha ng mensahe ng salita ng Panginoon. Above all, taking the shield of faith, wherewith ye shall be able to quench all the fire darts of the wicked. Sa Tagalog, mga kapatid, mayroon bang Tagalog? Mayroon bang Tagalog version na nandyan sa inyo? Pwedeng pakibasa, mayroon bang Tagalog? Wala? Okay, pwedeng pakibasa mga kapatid ng verse number 18. Mayroon? Okay, wala mga kapatid. Mayroon, sige, pakibasa. 16. Bukod dito ay tanggalin ninyo ang kalasag ng pananampalataya, na siyang ipapatay ninyo sa lahat ng nagniningas na suligi ng masasama. Nagniningas na suligi. Darts. Ibang kakaiba, no? Kakaibang term, mga kapatid, ng masama. So, I would like to bring, mga kapatid, on this message of the word of the Lord that says, mga kapatid ko, taking the shield of faith. Tayo po ay manalangin. Dakilat mabagi naming Diyos. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong kabutihan. Maraming salamat po, Panginoon, sa iyong kagandahang loob. Pagpalain niyo po ang bawat isa, Panginoon, na makikinig ng iyong mga salita. Panginoon, bigyan mo kami ng karunungan at kaalamang makalangit upang maunawaan namin ng iyong kalooban, O Diyos, sa bawat isa sa amin. We praise your name and we lift your name on high. In Jesus' name, amen. Palakpak para sa Panginoon, mga kapatid. At after that, pwede na tayong makakaupo, mga kapatid ko. At salamat sa ating Panginoon na mayroon tayong pribilehiyo, mga kapatid, na paglingkuran siya. Sa lahat ng ating ginagawa at maaaring ating gagawin, mga kapatid, ay lahat ng bagay na ito ay privilege natin na tayo po ay namumuhay sa mundong ibabaw na ito. Amen?
At ang pamumuhay natin sa mundong ibabaw na ito, mga kapatid, ay wala pong katiyakan kung kailan tayo lilipas sa mundong ibabaw na ito or mawawala. Amen? Pero ang mayroon lamang katiyakan, mga kapatid, na masasabi ko sa inyo ay ang ating pananampalataya sa Diyos. Ano man ang mangyari, ano man ang maging sitwasyon ng ating panahon o ang mangyari ng ating palibot, mga kapatid, as long as you have faith sa ating Panginoon, hindi po mawawala ang ating pag-asa. Amen. As long as mayroon tayong pananampalataya sa Diyos, mga kapatid, hindi tayo iiwan, hindi tayo pababayaan ng ating Panginoon. Amen. Everybody say praise the Lord. So the message of the Lord, mga kapatid, that says, taking the shield of faith. But after that, mga kapatid, mayroon pong mga verses na sinasabi ang Ephesians chapter 6. Marami mga bagay, mga kapatid, na dapat nating i-consider. Marami mga bagay na ating naririnig at mga nangyayari sa ating palibot. May mga taong na-disappoint, may mga taong na-appoint, mga kapatid. May mga taong na-discourage, may mga tao rin nagkaroon ng courage. Amen? May mga nabuwal at may mga tumayo. Mga kapatid ko, may mga taong nawala ng pag-asa at may mga tao rin namang nagkaroon ng pag-asa sa kalagitnaan ng pandemic na nangyayari sa ating panahon ngayon. Sabi nga, mga kapatid ni Sir Mylene kanina, na tila bagay pagpasok ng 2020, it is clear vision. Amen. Pero bakit nag-blurred? Bakit nawala, mga kapatid? Almost 6 months. Na-blurred ang vision. But the Bible tells us, mga kapatid, many are the plans sa tao. Maraming plano ang tao, mga kapatid. Pero ang Diyos ang nagbibigay ng direksyon. Amen. Marami tayong plano sa buhay natin na minsan nasabi natin na ang plano na ito, mga kapatid, ay para sa akin, pero kung ang plano na yan ay taliwas sa plano ng Panginoon, hindi ka magtatagumpay. Amen. Everybody say praise the Lord. Mas mainam, mga kapatid, na sundin natin ang plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. Dahil kung ang plano ng Diyos ang masusunod sa bawat isa sa atin, mga kapatid, 100%, mayroon kang kagalakan, mayroon kang katiyakan, mga kapatid, na ang plano na yan ay magtatagumpay sa ating buhay, sa ating pamilya, or maging sa ating future, mga kapatid, sa bawat isa sa atin. Everybody say praise the Lord. Palakpak para sa Panginoon, mga kapatid. And then ang sinasabi ni Pablo sa verse number 10, finally, my brethren, be strong in the Lord and in the power of His might. Sa katapus-tapusan, mga kapatid, tayo po ay palaging magpakalakas sa Panginoon. Amen. Nabuwal ka man minsan, na-discourage ka man minsan, pero may panahon pa para bumangon, mga kapatid. Ika nga ang sinasabi, habang may buhay pa tayo, mayroon pang pag-asang natitira, mga kapatid, sa bawat isa sa atin. All you have to do is magpakalakas tayo at magpakatibay tayo, mga kapatid, sa paglilingkod natin sa ating Panginoong Hesukristo. Malapit na ang pagbabalik ng ating Panginoon, malapit na ang katapusan, mga kapatid. Ito yung panahon na mas lalo tayong maging malakas, maging matibay sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Amen. Maraming taong nagsasabi, mga kapatid, na talagang sinabi nila na malapit na ang mundo. Amen. Malapit na ang katapusan. Sa atin, mga kapatid, ang pangyayari ay ito'y pagsubok sa bawat isa sa atin, kasama ang mga mananampalataya at hindi mananampalataya.
Amen? Everybody, so praise the Lord. At sa mga mananampalataya, mga kapatid, alam natin na walang iba tayong matatawagan kundi ang ating Panginoon. Alam natin na sa oras ng ating pangangailangan, wala tayong ibang malalapitan kundi ang ating Panginoon. Alam natin, mga kapatid, na sa oras ng karamdaman o kagipitan ng ating buhay, wala tayong ibang matatawagan kundi ang ating Panginoon. Amen. Everybody, say praise the Lord. At alam din natin, mga kapatid, na sa lahat ng panahon ng ating buhay, nariyan ang ating Panginoon, handang makinig sa lahat ng ating mga daing, handang abutin ang lahat ng ating pangangailangan. Nariyan ang ating Panginoon, nang sinasabi niya, hindi ko kayo pababayaan at hindi ko kayo tatalikuran. Ganon magmahal ang ating Panginoon. Amen. Everybody, so praise the Lord. Sa maraming discouragement na naranasan ng tao, sa maraming kahinaan na ma-encounter ng tao, mga kapatid, isang bagay lang ang sinasabi ni Pablo sa atin. Be strong in the Lord. Amen. Be strong in the Lord. Palakpak para sa Panginoon, mga kapatid. Taking the shield of faith, mga kapatid, as the word shield means shield was used as a form of protection. Uso ngayon ang face shield. Alam mo, Sir Maribel, meron siyang face shield, mga kapatid. Amen? A shield was described, mga kapatid, as a form of protection. A shield, mga kapatid, is a guard. While a physical shield protect us physically, while faith, mga kapatid, can protect our spiritual lives even in the middle of physical trials. Amen. Mayroon tayong shield, mga kapatid, na dapat ilagay, nang ibig sabihin na nagbibigay protection sa ating physical. Dahil ang mga Roman soldiers ang nagpauso, mga kapatid, ng tinatawag na shield. Dahil yung mga arrows nila, mga kapatid, yung mga pana nila, yun ang magbigay ng protection para sa kanila, para hindi tatagos yung pana, mga kapatid, sa kanila. At ang ginagamit nilang shield, ayon sa Roman soldier, mga kapatid, ay mga purong balat. At ang purong balat na yan, mga kapatid, nilalagyan ng langis. Mula sa taas hanggang sa baba, mga kapatid, nilalagyan ng langis every other day. Para po pag tumama yung pana, dadaplis lang, mga kapatid, at hindi tatago sa loob. Yan po ang kanilang shield na ginagamit ngayon, noon, mga kapatid, sa kanilang pakikipagbaka. Amen? Wala pa naman mga baril noon. Kaya nauso noon ang shield, mga kapatid, for their protection physically. But sa spiritual life natin, mga kapatid, ang ating shield ay ang ating pananampalataya sa ating Panginoon, mga kapatid. He can protect us physically and also spiritually. Kung mayroon tayong pananampalataya sa ating Panginoon, He can protect our spiritual lives even in the middle of physical trials. Amen. Amen. Palakpak para sa Panginoon, mga kapatid. Taking the shield of faith, mga kapatid ko, faith doesn't always take you out of problems. Remember this, mga kapatid. Uulitin ko. Faith doesn't always take you out of problems. Faith takes you through the problem. Amen. Kaya nga kung mayroong problema, mga kapatid, lahat naman tayo madadaanan natin yan. Walang taong walang problema eh.
Walang taong walang pangangailangan, mga kapatid. Lahat tayo may problema, kanya-kanya nga lang problema ang darating sa bawat isa sa atin. Pero tandaan mo, sa bawat problema, mga kapatid, kapag nalagpasan natin yan, mayroong blessing na nakalaan doon sa unahan. Dahil hindi lahat na panahon ng ating buhay, puro problema, mga kapatid. May panahon din ng tagumpay, may panahon din ng pagpapala, at may panahon din, mga kapatid, ng kaginhawaan sa buhay. But faith takes you through the problem. Di ba? Kapag may problema ka, mga kapatid, alam niyo, ang pinaka magandang solusyon kapag nandyan ka sa kalagitnaan ng problema, kapag hindi nagwi-wave ang iyong pananampalataya, ang pinakamagandang solusyon, mga kapatid, is to kneel down. Yun talaga ang pinakamagandang solusyon, mga kapatid, is to kneel down before the Lord. Amen. Dahil ang taong marunong lumuhod sa harapan ng ating Panginoon, mga kapatid, yun yung taong nagtatagumpay sa kanyang buhay. Sarap lasapin, mga kapatid, ang victory kung tayo po ay marunong lumuhod, kung dinadaan natin sa luhod, mga kapatid. Di ba? Ang blessing ng Panginoon kapag nalagpasan natin ang matinding problema sa buhay natin, mga kapatid, He added no sorrow in it. Walang dalang kalungkutan o walang dalang kapanglawan, mga kapatid, ang blessing ng ating Panginoon. Amen. Everybody say praise the Lord. Palakpak para sa Panginoon, mga kapatid. Ang iyong pananampalataya, faith doesn't always take you out of the problem. Hindi ka naman naalisin doon. Talagang iparanas sa atin ng Panginoon yan dahil doon titibay, mga kapatid, ang ating pananampalataya. Doon tayo, mga kapatid, maka-experience na, Lord, kung wala ka, Panginoon, talagang hindi ko malalagpasan ng problemang ito. Panginoon, kung wala ka talaga, Panginoon, hindi ako makasurvive sa problemang ito, Panginoon. Kung wala ka, Panginoon, talagang hindi ko kayang mapagtagumpayan or malagpasan ang mga ganitong klaseng problema sa buhay. Amen. Dahil doon ka titibay. Amen. Doon ka tatatag, mga kapatid, sa problema na yan. Everybody say praise the Lord. Palakpak para sa Panginoon, mga kapatid. Then, faith gives you the ability to handle the pain. That's why we need always to taking the shield of faith, mga kapatid, because faith gives you the ability to handle the pain. Amen? Kahit gaano man kalalim ang sakit, mga kapatid, marunong kang mag-move on because you have faith in God. Amen? Ang pananampalataya ang nagbibigay ng ability, mga kapatid, para ma-handle natin yung pain. Amen. Gaano man kasakit, gaano man kalalim, mga kapatid, as long as hindi ka bibitaw sa Panginoon. As long as, mga kapatid, mayroon kang pananampalataya sa ating Panginoon, you can handle that pain. Everybody, say praise the Lord. Palakpak para sa Panginoon, mga kapatid. Always taking the shield of faith. Faith doesn't always take you out of the storm. Diba? Iba yung problem, iba yung pain, at iba rin yung storm. Sino sa inyo dito, mga kapatid, na nakaranas ng storm sa buhay? Amen? Tila bagay, di ba sa physical storm, mga kapatid, kung darating man ang bagyo na yan, ang unos na yan, mga kapatid, wala kang maaninag na liwanag sa dilim, sa sobrang dilim. Amen? Nariyan yung malakas na hangin, nariyan yung malakas na ulan, kung naglalakbay ka man sa dagat, nariyan yung malalaking alon, mga kapatid, tila bagay wala kang pag-asa. Amen? Everybody say praise the Lord. Because when you are in the middle of the storm, mga kapatid, kung mayroon kang pananampalataya, hindi ka basta-basta. Wow. Hindi ka basta-basta, mga kapatid, bibigay. Amen?
Dahil ang tanging nasa isip mo, mga kapatid, kung ang Panginoon ang gumawa ng langit, kung ang Panginoon ang gumawa ng lupa, kung ang Panginoon ang gumawa ng ulan, kung ang Panginoon ang gumawa ng hangin, mga kapatid, He can also, mga kapatid, give us hope na kaya niyang pahintuin ang ulan, kaya niyang pahintuin ang hangin, maging ang malalakas na alon, mga kapatid, kaya niyang pakalmahin. Amen. Dahil mayroon kang pananampalataya sa ating Panginoon. Everybody, say praise the Lord. Wala pong imposible, mga kapatid, sa harapan ng ating Panginoon. Ang lahat ng bagay ay posible, maging maaring mangyari sa iyo, maaring mangyari sa akin, mga kapatid, as long as mayroon kang pananampalataya sa ating Panginoon na magagawa niya ang lahat ng bagay para sa iyo. Amen. Everybody, say praise the Lord. Palakpak para sa Panginoon, mga kapatid. Faith doesn't always take you out of the storm, but faith calms you in the midst of the storm. Wow! Kung mayroon ka kapalang pananampalataya, mga kapatid, kalmado ang iyong buhay sa kalagitnaan ng bagyo sa buhay. Amen. Meron ka bang tao, mga kapatid, na hindi nababalisa? Kahit gaano man, karaming bagyo man dumarating sa kanyang buhay, pagsubok, problema, mga kapatid, sakit ang nararamdaman, pero parang kalmado pa rin, mga kapatid, ang kanyang buhay. Amen? Parang hindi nababalisa, mga kapatid, because mayroon siyang pananampalataya sa ating Panginoon. Amen? Tingnan mo si Jesus Christ nung naglalakbay sila from Sea of Galilee. When you read the book of Matthew, John, and even Luke, mga kapatid ko, naglalakbay sila sa dagat. Ang sinabi ng kanyang mga disciples na, Lord, na-experience nila yung malalakas na hangin, mga kapatid, mga lalaking alon. At this is it, storm. Pero ang Panginoon, mga kapatid, kalmado lang siya doon sa gilid ng bangka. Ang kanyang mga kasamahan, mga kapatid, ay tila bagay na bagabag. Hindi mapalagay sa kanilang kinaroroonan, mga kapatid, dahil nag-iisip sila kung malunod ang bangka, saan kaya tayo pupunta, mamamatay kaya tayo, mabubuhay kaya tayo. Dahil hindi lahat ng sumasakay sa bangka, mga kapatid, marunong lumangoy. Amen? Hindi lahat ng mga mangingisda marunong lumangoy. Amen? Kaya pagdating sa tubig, mga kapatid, ang marunong lumangoy maligtas. Amen? Amen? Everybody say praise the Lord. Everybody say praise the Lord. Kapag hindi ka marunong lumangoy, madali kang malunod. But look at the Lord Jesus Christ, mga kapatid, in His humanity, in His fleshly, mga kapatid. Sinabi ng iba, bakit itong master natin natutulog lang? Parang walang pakialam. Tayo dito yung nabagabag na. Tayo rito ay talagang hindi na tayo mapalagay, sobrang laki ng alon. Pero look at our master. Nung ginising nila, mga kapatid, ang kanilang master, gumising ka na. Ano ang sagot sa kanila ng Panginoon? Oh, you have little faith. Di ba? O bakit kayo nabagabag? Nabagabag kayo dahil sa sobrang liit ng inyong pananampalataya. When the Lord speaks, mga kapatid, sinabi niya, let there be peace. Nagkaroon ng kapayapaan. Then ang sumagi sa kanilang kaisipan, sinasabi ka nung klaseng tao, ang ating master. And even the wind, and even the waves, mga kapatid, ang bagyo ay kumalma. Ang hindi nila alam, mga kapatid, na siya ang gumawa ng bagyo, siya gumawa ng hangin, siya gumawa ng alon, mga kapatid, lahat ay ginawa niya. Walang anumang bagay na hindi susunod sa Kanya. Amen. Kaya ang sinasabi ng Biblia, mga kapatid, if you have faith in the Lord, you can ask anything in His name, mga kapatid, at gagawin ng Panginoon para sa iyo.
Mananatili lamang ang iyong pananampalataya sa ating Panginoon, mga kapatid, at mananatili lamang ang ating pagsunod sa pangalan ng ating Panginoon, pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. Din magtatagumpay tayo, mga kapatid, sa ating paglilingkod sa ating Panginoon. Dahil ang susi sa ating pagtatagumpay ay ang ating pananampalataya sa ating Panginoon, na mayroong magagawa ang Diyos sa kalagitnaan ng problema, mayroong magagawa ang Diyos sa kalagitnaan ng bagyo, sa kalagitnaan ng unos, mga kapatid, ng ating buhay, mayroong magagawa ang ating Panginoon. Just always take, mga kapatid, or taking the shield of faith sa harapan ng ating Panginoon. Palakpak para sa Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Ang Diyos ay mabuti, mga kapatid. Amen? Amen? Palakpak para sa Panginoon, mga kapatid. Hallelujah. Mayroon pong tatlong bagay, mga kapatid, na importante sa ating buhay. The three most important days in our life. Correct me if I am wrong, mga kapatid. Number one, the day we were born. Amen? Unang importanteng araw sa ating buhay, mga kapatid, sa panahon na tayo po ay isinilang. Amen? Yun ay importante sa bawat isa sa atin. Kahit saan ka man makarating, mga kapatid, laging tinatanong sa iyo kung kailan ka ba isinilang, kailan ka ipinanganak, anong araw at anong buwan, anong taon, mga kapatid, importante yan. Lalo na pag maghahanap ka, mga kapatid, ng mga legal documents. Amen? Everybody, so praise the Lord. Number two, mga kapatid, the day we discovered why. Di ba marami kayong mga why sa buhay ninyo? Bakit? Bakit siya ganito? Bakit ganyan? Bakit? Puro bakit, mga kapatid. Di ba? Natanong nyo rin ba minsan, mga kapatid, bakit siya ganyan? Bakit ako ganito? Alam nyo, mga kapatid, nung na-discover mo yung salitang why sa buhay mo, puro bakit, mga kapatid, yun ay pangalawang importante sa araw ng buhay natin. The day we discovered why. Amen? Bakit siya sexy? Bakit ako ganito? Di ba? Lahat ng yan, mga kapatid, ay puro why. Bakit siya may pera? Bakit ako wala? Mga kapatid, parang ganun. Pero maswerte tayo, mga kapatid, dahil mayroon tayong na-discovered. Kahit wala man tayong financial na masabi natin, mga kapatid, na sobrang dami ng ating financial na mga bagay, mga kapatid, na na-discover natin na mayroon tayong Diyos sa buhay. Amen? Dahil nung na-discover natin na mayroon palang Diyos na dapat paglingkuran, mga kapatid, doon na nasasatisfied ang ating buhay, mga kapatid. Na sa panahon ng nangyari ngayon, mga kapatid, ang ating buhay ay satisfied dahil mayroon tayong Diyos na pinaglilingkuran, mayroon tayong Diyos na matatawagan, at mayroon tayong Diyos, mga kapatid, na ay kayang ibigay kung ano man ang ating mga pangangailangan. Amen. Pangatlo, mga kapatid, the three most important days in our life, dito ako magtatapos. The day we face our Creator. Sa panahon, mga kapatid, na harapin na natin ang lumikha sa atin. Amen? Importante yan, mga kapatid. The day we face our Creator after discovering. Alam niyo, ang buhay natin, mga kapatid, ay lahat tayo yung nagdi-discover pa rin. Di ba? Dahil ang buhay natin hindi pa perfect, mga kapatid. Lahat na nangyayari o maaaring mangyari sa buhay natin, mga kapatid, nag-discovering pa rin tayo. Amen? Hindi natin alam kung anong mangyari bukas, nag-discover pa rin tayo, mga kapatid. Pero as long as mayroon tayong buhay, mayroon tayong lakas, mga kapatid, kaya nating harapin anumang ma-discover natin sa ating buhay. Amen? Everybody say praise the Lord. The day, mga kapatid, after discovering and serving,
Wala na tayong ibang paglilingkuran pa kundi ang ating Panginoon. Amen. Pero ang paglilingkod sa Panginoon, mga kapatid, hindi ito pabigat sa atin. Serving God, mga kapatid, ito po'y privilege sa bawat isa sa atin na tayo po'y naglilingkod sa ating Panginoon. Hindi po ito pabigat, mga kapatid, sa bawat isa sa atin. Privilege natin na tayo po ay naglilingkod sa Panginoon. Privilege natin, mga kapatid, na isa tayo sa mga nagpapasalamat. Isa tayo sa nagpupuri sa pangalan ng ating Panginoon. To serve God, mga kapatid, is our greatest privilege sa bawat isa sa atin. Amen. Bakit maraming taong ayaw maglingkod sa Panginoon? Dahil mayroon din silang why sa buhay nila, mga kapatid. Pero the day that you discover, mga kapatid, na ang paglilingkod pala sa Panginoon is a greatest privilege sa bawat isa sa atin, magpapatuloy ka. Amen. Amen. Hindi nga sumuko ang Panginoon sa iyo na binigyan ka ng hininga eh. Mula nung isinilang ka sa mundong ibabaw na ito, mga kapatid, the day you were born, mga kapatid, sa mundong ibabaw na ito, hindi po sumuko ang Panginoon, mga kapatid, na binigyan ka ng bukas, binigyan ka ng araw, binigyan ka ng ulan, binigyan ka ng lahat ng iyong makikita, mga kapatid, the day and the nights and even the stars, the moon and the sun, mga kapatid, hindi sumuko ang Panginoon sa iyo. And above all, mga kapatid, yung hininga na mayroon tayo, hindi pa sumuko ang Panginoon sa iyo. Amen. Yun pa lang, mga kapatid, madiscover na natin yun kung gaano kabuti ang ating Panginoon sa bawat isa sa atin. Hindi ka, mga kapatid, mag-quit sa paglilingkod sa Panginoon. Amen. Everybody say praise the Lord. Palakpak para sa Panginoon, mga kapatid. Serving God is the greatest privilege. Pangatlo, mga kapatid, fulfilling our life purpose. Na-fulfill nyo na ba ang life purpose ninyo, mga kapatid? Mayroon sa atin, hindi pa. Lord, hindi ko pa na-fulfill yung ganito, ng life purpose, mga kapatid, yung ganyan. Pero mga kapatid, para sa akin, na-fulfill ko na yung life purpose ko, mga kapatid, dahil naglilingkod ako sa Panginoon. Amen? Ang dahilan kung bakit nandito tayo sa mundong ibabaw na ito, mga kapatid, ang purpose ng ating buhay is to serve God. Amen. To discover His mighty acts, mga kapatid, to discover His grace, to discover His mercy sa bawat isa sa atin, mga kapatid, and above all, to discover, mga kapatid, na mayroon palang forgiveness sa harapan ng ating Panginoon. Gaano man karami ang ating kasalanang nagawa, gaano man natin karumi sa harapan ng ating Panginoon, na discover natin, mga kapatid, na mayroon palang paglilinis at mayroon palang kapatawaran sa pangalan ng ating Panginoon. Amen. Do natin na fulfill ang life purpose. Everybody say praise the Lord. Ang bawat isa sa atin, mga kapatid, how could I wish na tayo po, mga kapatid, ay magampanan natin ang ating tungkulin sa paglilingkod natin sa ating Panginoon. Magampanan natin ang purpose ng lumikha sa bawat isa sa atin at magampanan natin, mga kapatid, kung ano ang kalooban ng lumikha sa bawat isa sa atin. Amen. Napakabuti at napakadakila ng ating Panginoon. Kaya sinabi ni Haring David, mga kapatid, ang Diyos ay mabuti sa lahat ng panahon ng ating buhay. Amen. Hindi ako iniwan, hindi ako pinabayaan ng ating Panginoon. Kaya sinabi niya, mga kapatid, mananatili ako sa bahay ng ating Panginoon. Hindi isang buwan, hindi 2 buwan, hindi isang taon, but all the days of my life, I will dwell in the house of the Lord forever. To fulfill His life purpose. Ang mananatili, mga kapatid, na naglilingkod sa ating Panginoon. Tayong lahat ay tumayo, mga kapatid. Napakabuti ng ating Panginoon. Napakadakila ng ating Panginoon, mga kapatid.
taking the shield of faith. For we wrestle not against flesh and blood, but against principalities, against powers, against rulers of the darkness of this world, against spiritual wickedness in high places. That's why we need to take always the shield of faith. Sapagkat ang ating pakikipagbaka, mga kapatid, ay hindi sa pamamagitan ng ating laman, hindi sa pamamagitan ng ating dugo, kundi, mga kapatid, principalities, rulers, powers, rulers of the darkness, hindi natin nakikita yan. Kaya ngayon, sinasabi nila, mga kapatid, na dagdagan na naman ang ating pakikipagbaka. Nakikipagbaka tayo, mga kapatid, sa tinatawag na rulers of the darkness of this world. Sabi nga nila na ang virus na ito, mga kapatid, pakana ito ng mga rulers of the darkness of this world. Yes, it is true, mga kapatid. Against spiritual wickedness in high places. Hindi natin nakikita. Sabi nga nila, mga kapatid, but you have God in you. Mayroon tayong Diyos, mga kapatid, na higit na nakakaalam sa lahat ng maging mangyari or maaring mangyari sa buhay natin. In our spiritual shield, mga kapatid, ang Diyos, hindi man natin makikita talaga yan. Because God is a spirit, and they that worship Him must worship Him in spirit and in truth. Hindi natin nakikita ang Diyos. But I believe, mga kapatid, with all of my heart, kung taos puso ang iyong pagsamba, taos puso ang iyong paglapit sa Panginoon, taos puso ang iyong pagpupuri, mga kapatid, mararamdaman mo ang presensya ng ating Panginoon. Kung totoo ang ating pagpupuri, totoo ang ating pagsamba sa Kanya, mga kapatid, mararamdaman natin na hinipo ng Panginoon ang ating puso, pinago ng Panginoon ang ating buhay. Kung totoo ang ating paglapit sa Kanya, hindi mo man siya makikita, pero mararamdaman mo ang ating Panginoon. Wherefore, take unto you the whole armor of God, that ye may be able to withstand in the evil day. Wow, we are now living in this, what we call evil day. Upang tayo po ay makakatayo. These evil days. Stand therefore, having your loins girded about with truth. Hawakan natin ang katotohanan. Balibalik ta rin man ang mundo, mga kapatid. Kapag hawak natin ang katotohanan ang magpapalaya sa atin. Ang katotohanan ang magbibigay sa atin ng tagumpay. Ang katotohanan, mga kapatid, ang maghahatid sa atin patungo sa buhay na walang hanggan. And having on the breastplate of righteousness, the truth and righteousness, mga kapatid ko. And your feet
shod with the preparation of the gospel of peace. Take the helmet of salvation and the sword of the Spirit, which is the Word of God. Word of God ang mabisang panlaban natin, mga kapatid, sa ating panahon ngayon. Word of God ang pinakamabisa nating panlaban sa panahon ng kahinaan, sa panahon ng problema, sa panahon ng karamdaman, sa panahon ng bagyo sa buhay. Word of God ang pinakamabisang sandata natin sa bawat isa sa atin. Dahil kung mayroon kang salita ng Panginoon, hindi ka basta-basta bibitaw. Dahil ang iyong puso, ang iyong isipan, mga kapatid, ay nagtitiwala sa salita ng ating Panginoon. A lot of promises na nandoon sa salita ng ating Panginoon. But one of those promises, sinabi ng Panginoon, I am with you always, even up to the end of this world. That is one of the promises of God, mga kapatid. Na hindi ka iiwan, hindi ka pababayaan ng ating Panginoon. Dahil ang salita ng ating Panginoon, mga kapatid, mangyayari at mangyayari sa bawat isa sa atin. Because it is impossible for God to lie. Let's close our eyes for a moment, mga kapatid. Let us have time to meditate the word of the Lord. Faith doesn't always take you out of the problem. Faith takes you through the problem. Faith doesn't always take away the pain. Faith gives you the ability to handle the pain. Faith doesn't always take you out of the storm. Faith calms you in the midst of the storm. Always remember that. Hallelujah na riyan ang ating Panginoon. Thank you, Jesus. Hide me now under your wings. Cover me within your mighty hands. When the oceans rise and thunders roar, I will soar with you above the storm. Father, you are King over the flood. I will be still, know you are God. Pwede bang itaas natin ang ating kamay? Find rest, my soul.
Mayroon tayong mga kahinaan sa buhay, mayroon din tayong kalakasan, mga kapatid. Mayroon tayong disappointment sa buhay, mayroon din tayong appointments sa buhay. Ang mahalaga dito, mga kapatid, nagpapatuloy ang ating pananampalataya. Nananatili ang iyong pagtitiwala sa Panginoon. Yun ang pinakamahalaga rin. Gaano man karaming problema, gaano man karaming bagyong dumarating sa buhay natin, ang mahalaga dito, mga kapatid, nananatili kang naglilingkod sa Panginoon. Ang mahalaga dito, mga kapatid, nananatili kang sumunod sa kalooban ng Panginoon. Yeah! Hallelujah! Hindi ka iiwan, hindi ka pababayaan ng ating Panginoon. Nariyan ang Panginoon. Ang advice ni Pablo, mga kapatid, sa bawat isa sa atin, be strong in the Lord. May problema man, may pain man, may storm man sa buhay, be strong in the Lord. May kahinaan man, may kawalan man, mga kapatid, be strong in the Lord. 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 Find rest, my soul. Hallelujah. You can seek the presence of the Lord. You can invite Jesus in your heart. You can invite Jesus in your family. You can invite Jesus sa kanya-kanya ninyong tahanan. Invite Jesus to come and be the captain of your family, and be the captain of your soul. Hallelujah. I will soar with you above the storm. Father, you are king over the flood. I will be still and know you are God. Mayroong kapahingahan sa Panginoon, mga kapatid. Kung pagod ka na physically, may kapahingahan sa Panginoon. Kung pagod ka na sa sobrang daming problema, mga pagsubok na dumarating sa buhay mo, may kapahingahan sa Panginoon. Subukan mong ilapit sa Panginoon ang lahat ng pangangailangan. Subukan mong magpakumbaba sa harapan ng Panginoon. Subukan mong tumawag sa Panginoon. Subukan mong sabihin, Lord, be the captain of my soul. Be the captain of my family. Subukan mo lang, mga kapatid. Subukan mo lang sa Panginoon.
May kahinaan tayo, may kalakasan rin tayo mga kapatid sa paglilingkod natin sa Panginoon. May perfect tayong nagawa at mayroon din namang imperfect na nagawa mga kapatid. Mayroon tayong approve at disapprove mga kapatid ko sa buhay natin. Mayroon tayong likes at dislikes sa buhay natin. Hallelujah. Nariyan lang ang Panginoon. Nariyan lang ang Panginoon. Nariyan lang ang Panginoon. Nariyan lang ang Panginoon. Hallelujah. Nariyan lang ang Panginoon, mga kapatid. Nariyan lang ang Panginoon. Subukan mong ilapit sa Panginoon, mga kapatid. Ang lahat ng bagay. Magbigay tayo ng panahon, mga kapatid, para ilapit sa Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Just invite the presence of the Lord, mga kapatid. Invite the presence of the Lord. There is no problem to be God cannot solve it. There is no mountain to tall He cannot move it. There is no storm too dark God cannot calm it. There is no sorrow too deep He cannot solve it. If He carried the weights of the world upon His shoulder, I know my brother that He will carry you. If He carried the weights of the world upon His shoulder, I know my sister that He will carry you. There is no mountain to be God cannot solve it. There is no mountain to tall He cannot move it. There is no storm too dark God cannot calm it. There is no sorrow too deep He cannot soothe it. If He carried the weights of the world upon His shoulders, I know my brother that He will carry you.
para sa Panginoon. He will carry us, mga kapatid. Walang problemang napakalaki na hindi kayang sulbahin ng Panginoon. Walang bundok na sobrang laki na hindi kayang i-move ng Panginoon. There is no storm to darm God cannot calm it. And there is no sorrow too deep He cannot soothe it. Laging may solusyon ang Panginoon sa lahat ng panahon at pagkakataon ng ating buhay. We close the service, mga kapatid. Dakilat mahabagi naming Diyos. Thank you for your words. Thank you, God, for your presence. Thank you, Lord God. Hallelujah, Jesus, for your blessings, Panginoon, spiritual blessings that you have given to us, Panginoon, at this very moment. Salamat po, Panginoon, sa iyong biyaya, sa iyong habag, Panginoon. Salamat sa tagumpay, O Lord God, ng service na ito, Panginoon. Although, Lord God, ilan lamang kami, Panginoon, na sa loob, pero maraming mga kapatiran na doon sa kanilang kanya-kanyang tahanan. Patuloy mong pagpalain, Panginoon, ng bawat isa. Patuloy mong gabayan, Panginoon, ng bawat isa. Patuloy mong proteksyonan ng bawat isa. At higit sa lahat, Panginoon, ang iyong kamay ay mamalagi, Panginoon, sa bawat isa. We ask you, Lord, all of these things in Jesus' name. Amen. Lahat din magsabing, thank you, Jesus. And thank you for coming, mga kapatid. At sa lahat ng mga viewers, thank you for viewing our online live streaming, mga kapatid. We're all dismissed sa gawain ng ating Panginoon at pagpalain tayong lahat ng ating Panginoon, mga kapatid. Next Sunday, mix po ang ating schedule, mga kapatid. Sir Maylin ang magsusunglid. Brother Ismael, sabihan mo na siya ang mag-MC sa next Sunday, mga kapatid, para sa gawain ng ating Panginoon. Thank you for coming.